If you would like to join us in Holy Communion, please prepare the elements, the bread, and the drink. Good morning, church. Happy Easter to everyone. Right now, across the world, a lot of Christians and believers are celebrating or remembering the resurrection of our Lord Jesus Christ. In fact, as I was meditating on that story, because this is actual fact, nangyari po 2,000 years ago na pagpunta ni Mary Magdalene para i-anoint yung body ni Jesus Christ, nakita niya po the stone has been rolled away. Walang laman yung tomb ni Jesus Christ, which reminded me of a story po in Ezekiel 37. Sabi na, balik po tayo, if you have the Bible, can you open it with me? Sabi na, the hand of the Lord was on me. Pinakwento po ni Ezekiel ano nangyari. He brought me out by spirit and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. Bones that were very dry. Ibig sabihin, may death. Patagal na pong patay. Okay? He asked me, Son of man, the Lord asked Ezekiel, okay, can these bones live? Sabi ni Ezekiel, I said, Sovereign Lord, you alone know. Okay, parang ganito po yung situation natin ngayon. We might be exactly in the same situation. There might be death in our life. We don't know how, nawalan po tayong trabaho. We don't know how to get our job back. We don't know how to pay our debts. Hindi po natin alam how we could be healed or our loved ones could be healed of a terminal illness. We don't know. Okay? Sovereign Lord, you alone know. Parang ganun din yung sagot ni Ezekiel sa kanya. Then sabi ni Lord, then he said to me, sabi ni Ezekiel, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Okay? This brings so much hope to me, mga kapatid. Jesus Christ, He is the Word. Lord, He is the Word became flesh. So sabi ni Lord kay Ezekiel, prophesy, speak the word of the Lord to these dry bones. Okay? Parang pag pumunta tayo sa Mark 8, si Jesus Christ, may story finoretold na niya na po na mamamatay siya pero He will rise again. Sabi sa Mark 8:31, then Jesus began to tell them that the Son of Man must suffer many terrible things, be rejected by the elders and the leading priests and the teachers of the religious law. He would be killed. Okay? But 3 days later, He would rise from the dead. He released a word of prophecy. Now, and that word of prophecy came to life. Now, let's go back to the story of Ezekiel, mga kapatid. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So what did Ezekiel do? Verse 7, so I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then He said to me, prophesy to the breath, prophesy, Son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come, breath from the four winds, and breath into this slain, that they may live. So I prophesied as He commanded me, and breath entered them, and they came to life and stood up on their feet, a vast army. Mga kapatid, when the word of the Lord comes into contact with our physical reality, with our physical situation, okay, the physical reality, our situation, has no choice but to follow what the word of the Lord said. The same way, when Jesus Christ comes, Jesus, the word of the Lord, comes into our situation, comes into the room, so to speak, everything changes. Okay? Lazarus was dead. Jesus came. He came back to life. The daughter of Jairus was dead. Jesus came. She came back to life. The woman with the issue of blood was suffering for many years. Jesus came, and everything completely changes. The earth, okay, man was doomed. Okay, man was doomed to death, but Jesus came, and He died for us, and He rose again. And sin and death has no dominion over us, because the word of the Lord came. Mga kapatid, let me prophesy to you. I prophesy to the dry bones. I prophesy to any death in your life. I prophesy that they will now live. Father God, thank you for sending your Son, the Lord Jesus Christ. Thank you that you love us immeasurably, that no matter where we are,
You love us unconditionally. Father, we pray that we may continuously experience your love and unmerited favor in your lives. Lord, any situation, any death in our lives, any sickness, any sadness, I declare life. Okay, we might have lost some people in our lives, but I still declare life. Any sadness, I declare life. Father, we thank you for your goodness. We thank you for your love. And we know that you have given us a hope, Lord, the hope of eternal life in the Lord Jesus Christ. Father, we commit everything to you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Come, church, let us worship the Lord. Jesus King of Kings, we welcome you po sa ating worship service na ginagawa online. What a wonderful day. What a blessed day it is. Sabi nga po, how blessed it is when brethren dwell together in unity. Amen. Pwede po ba kayong maanyayahan? Pwede po tayong tumayo? Pwede po tayong bigyan ng palakpak ang ating Diyos today? Hallelujah. We give Him all the praise. He is here. Sabi po sa Psalm 66 verse 1 is this: Make a joyful shout to God, all the earth. Sing out the honor of His name. Make His praise glorious. Say to God, how awesome are your works. Through the greatness of your power, your enemies shall submit themselves to you. All the earth shall worship you and sing praises to you. They shall sing praises to your name. Are you ready right now to just give your praise to God? Hallelujah. Can we give Him all the best praise today? Yeah! It's the day that the Lord has made. Amen? And we will rejoice and be glad in Him. Past behind, setting my heart and mind on you, Jesus, and reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me. Let's go! Today is the day you have made. Rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, trusting in what you
will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow, trusting in what you say. Today's the day. Today's the day. Oh, today's the day. Today's the day. Woo! We give you praise, God. Amen. Hallelujah. Oh, what a beautiful day. That's why po, I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow, trusting in what you say. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow, trusting in what you say. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow, trusting in what. Come on, louder! And I won't worry about tomorrow. Today is the day. Woo! Hallelujah! Amen! Woo! Alam niyo po, it's like a prophetic declaration. Today is the day. Today is the day na mararanasan mo yung kabaitan ng Diyos sa buhay mo. Today is the day na the Lord has made for you. That's why you will not worry. Tamang-tama po, tomorrow is Monday. But you won't worry about tomorrow because the Lord has said na He has provided for you, na He has given you a future and a hope. Hallelujah. Can we give the best clap offering again to our God? Amen. Father God, maraming salamat po for allowing us po, even through Joyful, na Lord God, mag-minister sa amin. Kung sakali man meron kaming agam-agam, meron man po kami nararanasan, Lord, maraming salamat. It is your presence. It is you, Lord God, na nag-take away ng fear sa buhay namin. And Lord God, even the rest of our worship, we commit unto you, Lord, today. We would like to lose ourselves in worship before your throne. Bless us today. May every words, Panginoon, every mouth, Lord God, from every different houses, glorify your wonderful name. Oh, we give you praise, God. We give you all the glory. Amen. Forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. The Spirit is within me because you died and rose again. Oh, we give you praise, God. Once again, we declare, I'm forgiven. Woo! And I'm forgiven because you were forsaken. And I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. The Spirit is within me because you died and rose again. Come on, just sing Amazing Love. Amazing love, how can it be
forgiven, because you were forsaken. Hallelujah. And I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, I know it's true. How can it be that you might give a time for me? Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you. And you are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my. Come on, we declare, Jesus, you are my King, and you are my King. Yeah, Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be? We owe it all to you, Jesus. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Amazing love. Amazing love, how can it be? You, my King, will die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Is the Lamb.
wonderful, so glorious. Jesus. Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart to adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world, light of the world, you step down into darkness. You are. We remember you, Jesus. Beauty that made this heart to adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Only you came to the earth. Lord, for love's sake, He came for Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Wonderful to me. Here I am. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Jesus. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know
Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful to me. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Come on. You didn't want heaven without us. Jesus, you brought my sin was great, your love was greater. Separate us now. What a wonderful before you, to silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Come on! Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name! Come on! What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ. In the name of Jesus. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. Can we all lift up our hands today? If there's anything po na dinadala nyo before the Lord, just remember,
What a powerful name it is. What a powerful name it is. In the name of Jesus, we declare healing over our lives. In the name of Jesus, we declare for your favor to flow. In the name of Jesus, we declare, Lord, for your prosperity to be unlocked, for the heavens to be opened. Lord God, for every blessing in the Spirit right now to be released in our lives today. In Jesus' name, we declare, what a powerful name it is. What a powerful name. What a powerful name it is. Amen. Hindi po tayo tulad ng mga tao sa mundo na kapag sila po ay bumagsak, may nagkaroon ng problema that they have to just endure it. But right now, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. In the name of Jesus, we release your breakthrough. In the name of Jesus. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Come on, we sing. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. Hallelujah. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat ng maigi sa iyo for allowing us po, for using the worship to remind us na what you have done on the cross. Lord, maraming salamat na because you came down, Lord, na everything po sa buhay namin has become beautiful. And Lord God, thank you, Lord God, for this last song na binigay mo sa amin, reminding us na, Lord God, we can stand against kung ano man yung ginagawa ng kalaban sa amin because of your name. So Lord God, right now, thank you for the faith that is flowing sa aking mga kapatid. Thank you, Lord God, for the faith that is being stirred up. Now, Lord God, right now, we are claiming all the things that you have given unto us in the most mighty name of Jesus. Lord God, thank you for this day. Thank you for the worship. Thank you for the freedom, for the lightness na naranasan namin sa bawat isa today. And bless the word. Bless the word that we are about to receive. Thank you for the open eyes, open ears, and a heart that can understand. We give you all the praise. We give you all the glory. In Jesus' most mighty name. And all God's people say, amen and amen and amen. Can we give the best clap offering to the Lord our God? Hallelujah. And pwede na po kayo magsiupo as we listen to the word of the Lord. Amen. Magandang umaga muli po sa inyo mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Again, tayo po ay naka-online worship service para po sa araw na to. And for your information, I believe marami po sa atin nakakalam, ito yung tinatawag nating Resurrection Sunday. And I'm reminded every time na dumarating po yung ganitong kapanahunan, ay may naaalala po akong awitin. Hindi ko po ito awitin, I will just mention to you the lyrics ng kanta at ganito po ang sinasabi noon. Ang title po nito, Because He Lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Ganito po yung chorus. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Amen. Because I know He holds the future and life is worth the living just because He lives.
Ako po'y naniniwala sa awiting 'yan at ako po ay paborito ko pong awitin 'yan. And there was a time noong tayo po ay may gawain dito, kinanta ko po 'yan. Hindi ko na po inawit ngayon. Baka po kasi, sabihin pa ng iba diyaan ay mag-preach na lang. But anyway, I like that song and that song is very powerful, reminding all of us na ang Panginoong Jesucristo po ay nabuhay, namatay, at pagkatapos siya muli ay nabuhay. And I praise God because dahil lang po diyaan, tayo po ngayon ay merong future, meron po tayong inaasahan, meron po tayong tinatanggap sa life na 'to. Babasa po tayo sa umagang ito ng ilang mga talata sa banal na kasulatan tungkol po sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon. By the way, di po ba binanggit ko na kanina for your information, uulitin ko lang po, baka mamaya ay hindi nyo 'to na-pick up. Today ay Resurrection Sunday. At kung maalala po ng ilan sa inyo, last Friday ay inalala natin yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus at ngayon inaalala natin ang Resurrection Sunday. By the way, mga kapatid, I would like to use this opportunity upang sa ganon ay ipaalam sa marami sa atin, lalo na po sa mga nakakakilala kay Brother Nards Albran. Siya po ay umuwi na sa Panginoon at siya po ay namatay po last Thursday at kaya po kami ay hindi muna nakagawa ng mensahe para po sana sa Good Friday no nakaraang Friday. Supposed to be we are about to do something but hindi na po namin ito muna ginawa. At muli po, I would like to extend my condolences sa kanyang mga naiwan, sa kanyang may bahay, kay Rose, pati sa kanyang dalawang anak. At naniniwala ko, the comfort of the Lord will be with you all. Muli po, nakikiramay kami. Katulad po ng binanggit ko kanina, last Friday, inalala natin ang kamatayan ng Panginoong Hesus. At ngayon naman, ang ating inaalala is the Resurrection Sunday. Babasa po ako ng talata. I'd like to read ito po 1 Corinthians 15, 3-4. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. Tagalog, basahin ko po. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo ang sa akin ay una kong tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at siya ay inilibing at muling nabuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Ito pong verses na ito na binasa natin, yan po yung English. Pagkatapos binasa ko po sa inyo sa Tagalog, ay isang napakahalagang kasaysayan o merong importanteng kaganapan sa buhay po ng Panginoong Hesus. Ito po yung ating tinatayuan, ito po yung ating pinapaniwalaan, at ito po yung ating pinanghahawakan. And I say, praise God for that. Marami pong mga tagapanguna ng iba't ibang mga relihiyon, tagapanguna ng iba't ibang mga samahan. Subalit, alam naman ninyo, alam ko, nabasa natin to, they all died. But the Lord Jesus, yes, namatay, pero sabi ng banal na kasulatan at nabalitaan natin to, nalaman natin to, natutunan natin, subalit siya, bagamat namatay, ay muling nabuhay. Bigay ko po muli ang pagkakasunod, alinsunod sa nabasa natin. Sabi po diyan, highlight ko, ang sabi diyan, Christ died for our sins according to the Scripture. Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, alinsunod sa banal na kasulatan. Yan po yung una. And please take note, si Kristo po, sabi diyan, ay namatay. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, and I would like to make that clear, hindi po siya namatay dahil sa kanyang kasalanan, namatay po siya dahil sa kasalanan natin. At bibigyan ko lang po ng linaw, hindi ho siya namatay talaga sa kanyang kasalanan because the Bible is very clear in telling you, telling me, at ibibigay ko po sa inyo yung mga talata na nagsasaad na ang Panginoong Jesucristo ay wala po talagang kasalanan. Mababasa natin to saan? Bigay ko muna para ito ay inyong matandaan. 1 Peter chapter 2:22 saka 2 Corinthians
5:21, nakasulat po doon. Unahin ko yung sa taas. Who committed no sin. That refers to Jesus. Nor was deceit found in his mouth. 2 Corinthians 5:21 is another verse. For he made him who knew no sin. That describes the Lord Jesus to be sin for us. Take note that we might become the righteousness of God in Him. Bigyan ko pa ho kayo ng 2 talata na tumutukoy sa walang kasalanan ang ating Panginoong Hesus. Ang 20 talatang ito ay makikita sa Hebreo, Kapitulo 4, talatang 15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. That refers to the Lord. And last, 1 John 3, verse 5. And you know that He was manifested to take away our sins, and in Him there is no sin. Praise God. I like these verses dahil kasi dito ho tumutukoy, binanggit nating una kanina, ano ba ang ating tinatayuang pundasyon? That Christ died for our sin. Nilinaw lang po natin sa pamagitan ng mga talatang ito na ang Panginoong Hesus ay wala pong kasalanan. Hindi po siya namatay para sa kanyang kasalanan, namatay po siya para sa ating mga kasalanan. And the Bible is very clear on that. Kinuha niya yung ating kasalanan, kaya siya ay naparito para pagbayaran lahat ng ating kasalanan at siya ay namatay doon sa krus para bayaran yung ating pong mga kasalanan. Yun po yung una. And I'd like to make it clear. Dahil kasi katulad ng binanggit ko kanina, yun po yung ating mga pinapaniwalaan, ating pong tinatayuan. Si Kristo ay nabuhay at namatay pero nabuhay pong muli. Yung iba pong mga religious leader na alam po natin na natayo at ipinakilala dito sa mundo, marami po sa kanila, halos lahat sila ay nabuhay. There was a time in their life. But then, ang ating nalaman, naintindihan, hindi po sila nabuhay mula sa kamatayan. It's only the Lord Jesus na talagang namatay para sa ating kasalanan. Pangalawa, sabi ho doon, balik ko tayo sa ating binasa, that He was buried. Nalibing, inilibing. Totoo po yan. At ayon po sa kasaysayan, sa pagbabasa natin ng Biblia, nung siya po ay ibinaba mula doon sa krus, ay dinala po siya sa kanyang libingan. At ito po yung pangatlong tinatayuan din po natin. Ito po yung pagkakasunod-sunod. Ano yung una? Christ died for our sins. Ano yung pangalawa? That He was buried. At ito po yung pangatlo. And that He rose again the third day according to the Scripture. Ito po yung good news for you and me. For every believer. Kaya po tayo ngayon, inuna ko kanina yung kanta, because He lives, I can face tomorrow. Amen. Because He lives, meron po tayo talagang pag-asa. At hindi po tayo umaasa lamang sa wala tayong pwedeng asahan, but the word of the Lord declares, yes, He died for our sin, He was buried, and then on the third day, He rose again. Ulitin ko po. Paulit-ulit ko sasabihin po sa inyo na ito po ay special event for our, sabihin po natin, pananampalataya at paano tayong naligtas ng Panginoon. Unahin po natin, pakita ko sa inyo ulit yung picture. Number 1, He was crucified for your sins. Anong sumunod? He was buried. And then, ang pangatlong araw, He was resurrected. Ulitin po natin. He died, He was buried, and He resurrected. Yan po yung mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 5. Tapos, kung babasahin pa po natin ang talatang yon, binasa po natin 1 Corinthians 15, 3 to 4. Kung tutuloy po ninyo ang pagbabasa, sa sumusunod na mga talata, katulad po sa 1 Corinthians 15, verses 5 to 8, binanggit dito ang mga nakakita sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Hindi ho tayo kasama doon. Kasama po doon yung mga tao noon na mga followers ng Panginoong Hesus, mga tao na nakasaksi. And we're so thankful dahil kasi bagamat sila po ay wala na ngayon, sila po yung mga saksi sa pagkabuhay ng Panginoon Hesus Kristo. Nyari, mababasa niyo sa verse 5. Ang unang saksi doon si Cephas, pangalawang saksi doon yung 12 disipulo. You can read that in verse 5. Sa verse 6 naman, mababasa mo
na yung 500 kapatiran ay laging saksi. Pang-4, si Santiago, si James. Pang-5, ang lahat po ng apostol, the 12 apostles, at higit sa lahat, si Pablo. Then sa verses 12 to verses 19, ay may sinabi si Pablo tungkol po sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon Kristo. Ano sabi niya? Sabi yun ni Pablo diyan, pwede niyo basahin mamaya. Kung wala daw resurrection, then, definite, hindi ho nabuhay si Kristo. Meaning, may kinalaman yon. Ulitin ko, kung wala daw resurrection, ulitin ko yung resurrection, ito yung pagkabuhay ni Kristo mula sa kamatayan. Then, hindi din po nabuhay si Kristo. Amen. Amen. Pero higit sa lahat, alam natin ang kabaliktaran noon. Si Kristo ay nabuhay, kaya nga may tinatawag tayong resurrection. At ito pa sinunod doon. May sinabi pa. At kung hindi daw ito nangyari, ang tinutukoy po doon ay wala iba kundi resurrection, ang pagkabuhay ni Kristo, yung pong aking pagtuturo ngayon, pati ng mga nakaraan, ay walang laman. Yung aking pong pagtuturo ay walang saysay. Yung pong ginagawa kong pagtuturo mula po nung tinanggap ko ang pagpapastor ay walang kabuluhan. Yung po ibig sabihin ng mababasa po natin sa talatang yan. At higit sa lahat, ang inyo daw pananampalataya, kung wala talagang resurrection, walang laman, walang saysay, walang kabuluhan. Mababasa niyo po yun sa verse 14. Tapos balik po yung mga bagay na yun tungkol sa amin. Kami daw po ay mga pekeng manggagawa, pekeng mga saksi. Ako, aking may bahay si Pastora Cora, aking anak na si Pastor Tim, at si Pastora Hazel, at si Pastor Perdy. Ang sabi po doon, mga peke, kung walang resurrection. Actually, mapapansin po niyo 2 beses po ito inulit doon. Meaning, mahalaga, sobrang mahalaga, at sobrang importante. At ito pa yung grabe. Kung wala daw resurrection, ito yung pinag-uusapan natin ngayon. At kung wala daw pagkabuhay, ito yung malala, ito yung pinaka-grabe. Ako, kayo, tayong mga mananampalataya, ay nasa ating pang mga kasalanan. Oh my! Praise God, may resurrection. Because of resurrection, lahat ng ating itinuturo, lahat na nababasa natin sa Biblia, lahat ng ginawa ni Kristo ay may katotohanan. Amen? Meaning, kung talagang walang resurrection, balik tayo. Kung wala daw talaga resurrection, ito po yung binabanggit sa verse 18. Tayo ay nasa ating pangkasalanan, yun ang binabanggit doon. At kung tayo nasa ating pangkasalanan, anong ibig sabihin? Kawawa tayo. Amen? Ano ibig sabihin nun? Kung tayo nasa ating pang mga kasalanan, hindi pa tayo napapatawad at hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi maaalis yung kasalanan sa buhay natin, hindi mabubura ang ating kasalanan at dahilan dyan, kailangan pa rin pagbayaran ang ating kasalanan. Meron pa. Gusto ko lang po ito idugtong. Kaya po napakahalaga ng resurrection. Malaman natin ng resurrection. Because of this resurrection, meron tayong pag-asa. Ano pa ba yon? Yung unang mga namatay, marami na po tayong kapatiran na umuwi sa langit. Katulad po ni Pastor George, katulad po ng kapatid na Gigi, kapatid na John, Menard, si Alma, si Bon, at lahat ng mga umuwi na doon. At ngayon nga, ay binanggit ko sa inyo kanina, last Thursday ay umuwi na sa langit ang kapatid na Nards. Kung walang resurrection, yung mga nauna sa atin ay napahamak. Mga kawawa sila. Kung walang resurrection, pwede ang ibig sabihin, ngayon ay nasa impyerno sila, pwede ngayon ay pinagbabayaran pa nila ang kanilang mga nagawang kasalanan, at pwedeng sa totoo lang sila ay nagdurusa. So ngayon, anong ibig sabihin? Anong verdict natin? Kung walang resurrection, tayo daw ay kaawa-awa. Praise God! May resurrection. Praise God! Nabasa natin at kitang-kita natin at itong tinatayuan ng ating samahan. Ito ang tinatayuan nating lahat ng mga believers. Ito ang tinatayuan ng lahat ng mga born again. Kaya nga sinasabi ko, mabuti na lang nabuhay na mag-uli ang Panginoon. At dahil nabuhay muli ang Panginoon, yung ating kasalanan, nabayaran na, take note. Dahil kasi kanina sabi ko sa inyo, kung walang resurrection, tayo ay nasa ating kasalanan pa. Pero yun ang dahilan bakit namatay si Kristo, at yun ang dahilan bakit siya nabuhay mula sa kamatayan, para patunayan na ang ating mga kasalanan ay nabayaran na. Amen? Hindi tayo kawawa, hindi tayo kaawa-awa, tayo po ngayon ay pinagpala.
Now, basahin po natin ang 1 Corinthians 15:20 at dito ay may sinasabi, "But now Christ is risen." Amen to that. From the dead. Amen. Saan ba siya nabuhay? Nabuhay mula sa kamatayan. And has become the first fruits of those who have fallen asleep. Datapwat si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay at naging pangunahing bunga ng mga natutulog. Dito po ay binibigyan tayo ng pag-asa. Namatay si Jesus. Yes po. I agree, I believe on that. At kayo na mga mananampalataya na tumanggap kay Kristo, we believe that. Amen. Pero, nabuhay na maguli. Ulitin ko, siya ang first fruit. Ang una, sino ang kasunod? Ang mga namatay ng mga mananampalataya pagkatapos niyang mabuhay mula sa kamatayan. Yung nangyari sa kanya, namatay din po tayo. Amen. Binabanggit yan ng Biblia. Bagamat hindi pa literal na nangyayari na tayo namatay na, pero yung mga kasamahan natin ng mga namatay, ang sabi ng Bible, paano siya namatay din sila, at kung paano siya nabuhay, mabubuhay din sila. Amen. Spiritually speaking, may meaning at kahulugan ang death and resurrection ng ating Panginoon. Para sa iyo, para sa akin. May exception lang tayo. Bagamat ang Panginoon ay namatay, ang exemption doon, wala nang kaparusahan, walang paglilitis, walang pagpako sa krus. Baliktarin mo lahat ang ginawa niya, yun ikaw, yun tayo, yun ngayon ang bawat mananampalataya na tumanggap sa Kanya. Ulitin ko po, namatay siya para ikaw mabuhay. Naghirap siya para ikaw sumagana. Sinumpa siya para kapagpalain. At marami pa. Marami pong pinagdaanan ng Panginoon at yung ilang pinagdaanan niya, kasama ho tayo doon. At kaya niya ginawa yon hindi ho para sa Kanya, para sa ating lahat. Nais kong pasalamatan mo ang Diyos right now. Give thanks to the Lord. Amen. Ginawa ito ni Kristo hindi para sa Kanya, ginawa po niya ito para sa atin. Uulitin ko, bakit siya namatay? Namatay siya dahil sa kasalanan natin. Pagkatapos nun siya pa inilibing, at pagkatapos na siya pa inalibing, anong sabi ng Malalang Kasulatan? Siya po ay nabuhay mula sa kamatayan. Dahil dito, may sinasabi ho si Pablo. Nalaman po ito ni Pablo, natutunan po ito ni Pablo at ng mga apostol during that time. At si Pablo may binabanggit po. At dito ho, gusto ko pong kayo dalin din at meron po akong gustong ipakita sa ating lahat today that we commemorate what? The death and the resurrection of the Lord Jesus. Philippians chapter 3 verse 10, may sinasabi po ang Biblia, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Upang makilala ko pa siya. Yan po yung sinabi ni Pablo. Can you imagine? Ito pong panahong ito, si Pablo ay nakakulong. At yung panahon na yan, si Pablo ay malapit na pong mamatay. Pero bagamat matagal na siya naglilingkod kay Lord, ang sabi niya, that I may know Him. Matagal na po niya kilala si Lord. Pero gusto pa niyang makilala ang Panginoon and the power of His resurrection. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay at ang pakikisama ng kanyang pagdurusa na maging katulad sa kanyang kamatayan. Dito po binabanggit ni Pablo na gusto pa niyang makilala si Kristo. At pangalawa, gusto niyang malaman ang power of His resurrection. Mga kapatid sa Panginoon, I'd like you to take note of that word. Amen. Yan pong word na yan speaks of something na gusto kong ipaalam sa inyo na ang resurrection, ang pagkabuhay na maguli ay may kapangyarihan. Take note, may kapangyarihan. At kaya nga napaka-importante pag-aralan po natin ang Resurrection Sunday today. Binanggit po natin kanina, una sa lahat, kaya siya namatay din po tayo para sa ating kasalanan. And so, kung ikaw ngayon ay alipin pa rin ng kasalanan, hindi mo pa talaga natatanggap yung salvation na ipinagkakaloob ng Lord. Ulitin po natin, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. At kung tatanggapin po natin ang revelation na to today, dapat malaya ka na sa kasalanan at ang kasalanan hindi na naghahari sa buhay mo. Maliban dyan, na pinatay niya ang iyong kasalanan, doon po tayo nagpapasimula, namatay. Saan? Sa kasalanan. Ang kasunod neto, we share in His resurrection. At anong ibig sabihin nun?
siya ay nabuhay na muli, tayo din, binigyan tayo ng bagong buhay galing kay Lord. At yung palang bagong buhay na yon ay merong kapangyarihan. Amen? Ano ba kinalaman ng buhay na yon? At saan ba tumutukoy yon? Ang kapangyarihan pong binabanggit dyan, the power of His resurrection, has something to do with the new life na tinanggap mo. Bagong buhay na tinanggap mo. Ulitin ko, mga kapatid. Balik tayo at ipapaliwanag ko mamaya sa ating lahat. Una sa lahat, siya namatay. Saan siya namatay? Sa ating kasalanan. Namatay po ang Panginoon Jesucristo at doon isinama tayo at gusto ko ipaliwanag po ito sa ating lahat. Isinama ka ni Kristo. So meaning, hindi mo pwedeng ilayo ang sarili mo. If you truly love God, if you truly accepted the Lord Jesus, you have to believe whatever Jesus did. Ano una niyang ginawa? Siya namatay. Saan? Sa kasalanan. Ikaw ay kasama ni Kristo, so ikaw din namatay sa kanyang kasalanan. Ito ay idulog mo kay Lord. Kung ito ay hindi pa nangyayari sa iyo, ipag-pray mo to. Marap ka sa salamin, basahin mo muli ang talatang ito, at makita mo at tanggapin mo yung talata, paniwalaan mo ang talata. Katulad ng ano? Basahin natin tong Romans chapter 6, verse 4. May sinasabi diyan. Therefore, we were buried with Him through baptism into death. Nakitulad ka rin. Nakasama ka na inilibing. Saan? Sa baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Yan po yung sequence. Amen. Ikaw ay inilibing. Take note, inilibing. Ano ba inilibing? Dahil kasi una sa lahat yung iyong old life. Namatay tayo doon. At dapat kong ipaalam sa iyo at dapat mong malaman, dapat mo itong malaman, dapat mo itong paniwalaan, na yung iyong old life bago ka tumanggap kay Lord. Nung tumanggap ka kay Lord, ay namatay. Amen? At nung pinapasok mo siya, yung nangyari sa kanya, nangyari sa iyo. So ngayon, ikaw ay namatay, tapos ikaw ay inilibing. So inililibing na natin ang ating old life. Para sa ganon, ngayon, maranasan natin itong resurrection. Again, para saan ang resurrection? Para sa newness of life. Bagong buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Ito din po ay may kinalaman sa buhay na ibubuhay mo ngayon sa Diyos. Amen? Basahin natin ang Romans 6:10. For the death that He died to sin. Praise God. Saan siya namatay? Namatay siya sa sin. Once for all. Kasama ka ba dyan? Opo. So kung kasama ka dyan, namatay ni Kristo, namatay ka sa kasalanan once and for all. Yung kasalanan na naghahari sa atin, na minana natin kay Adan, pati kay Eva, minana natin sa ating mga ninuno, lahat ng iyon ay namatay na po tayo doon. Kaya po dito totoo yung sinasabi natin, I have been crucified with Christ. Amen? It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. Saan ka namatay? Old life. Saan ka namatay? Sa dati mong buhay. Saan ka namatay? Kung meron ka mang bisyo, kung meron ka mang mga ginagawa nung araw, na mga minana mo sa iyong ninuno, minana mo kay Adan, namatay ka na doon. Because nung mamatay si Kristo, kasama kanyang namatay. Amen? Pero this is the good news. Hindi ko masyadong bibigyan pansin yun. But the life that He lives, amen? He lives to God. Okay, He died to sin once and for all. Nangyari yan. At kauliulian, the life that He lives to God. Tagalog, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya, ay ikinamatay niya para sa kasalanan. Kung namatay kang kasama ni Kristo, namatay ka sa kasalanan. Think about that. Meditate mo yan. Tanggapin mo yan. Tanggapin mo with revelation na yung ginawa ni Kristo hindi para sa Kanya, ginawa niya para sa atin. Saan siya namatay sa kasalanan? So today, ang pinapahiwatig ng Diyos, namatay ka sa kasalanan. Para saan? Para yung buhay na ibubuhay mo ngayon, maibuhay mo para kay God. Hallelujah. Amen. Kung magiging revelation ito sa iyo, at ipapaubaya mo ang kapangyarihan ng resurrection na kumilos sa buhay mo, ang resulta na ito, maibubuhay mo ang bagong buhay. Mabubuhay ka para kay God. Yes, naniniwala ako maraming mananampalataya na hihirapan, pero ulitin ko, ito yung ginawa ni Kristo para sa atin. Hindi ho niya ginawa para sa Kanya. Makinig po kayo mabuti mga kapatid. Bago ang resurrection, kamatayan muna. Amen. Hindi magre-resurrect si Christ hanggat hindi mo na siya namamata. Tama po ba?
Namatay si Kristo, tapos nabuhay na muli. That is what we have read. Pero may nangyaring maganda rito, dahil kasi nung mamatay siya, isinama niya tayo. Dahil kung wala tayo doon, hindi ho tayo mamatay. Amen? Aantayin pa ba natin na tayo mamatay physically dito sa earth bago natin niya maranasan? No. That is not what God provides. Gusto niya, ngayon pa lamang, ay matanggap mo, malaman mo na nung mamatay siya, kasama kang namatay. Para sa ganon, pigilan na ang paghahari ng kasalanan sa atin. Nung namatay siya, dahil sa atin at para sa atin, meaning, hindi yun para sa kanya, yun ay para sa atin. At kung malalaman mo to, paniniwalaan mo to, tatanggapin mo to at magiging revelation to sa iyo. Kapatid, ngayon pa lamang sinasabi ko, ang magiging resulta nito sa iyo, kamatayan ng iyong old man. Amen. Yung buhay na yan na ibinubuhay mo noon, mamamatay yan. Hindi na maghahari yan. Amen. Kamatayan sa sarili. Yung mga pangit na nangyari sa buhay mo, wala na yan. Makakalimutan mo na yan. At dapat mong tulungan din ang sarili mo by the power of God. Kasi again, yung resurrection may power. Kung meron ka mang buhay na hindi maganda noon, forget about it. Because may ginawa na ang Panginoon. Hindi ko sinasabing ito'y mawawala, kapatid. Hindi ko sinasabing ito'y mga kapangitan sa buhay natin na talagang biglang mawawala. But by the power of resurrection, you must not forget that. The power of resurrection ang magbibigay sa iyo, una sa lahat, kamatayan sa iyong sarili, pagkatapos, maibuhay mo ngayon ang buhay na to para kay God. Take note of that. Kaya po tayo may Resurrection Sunday. Hindi lamang po natin to sineselebrate today, but today, kinukuha natin ang totoong kahulugan nito at ano nagagawa nito sa buhay natin. Nakita natin, una sa lahat, may kamatayan. Doon muna nauna lahat. Amen? Anong tawag natin doon sa kamatayan na yon? Co-death. Ikaw ay kasamang namatay ni Kristo. Amen? Diyan niya tayo una munang sinama. Amen? Kaya nga, na-experience natin ngayon, yung sinasabi ng Biblia na talagang tayo may pagbabago. Now, ulitin ko po. May sinasabi ang Biblia. Ano sinasabi ng Biblia? Co-death, kasamang namatay. Tanong, para saan ito? Para yung iyong old life, lumang pagkatao, o madaling sabi, para yung iyong sarili ay na pinoproblema mo noon, na maybe pinoproblema mo ngayon, ay mabigyang kalutasan. Amen. Pinagmamalaki pa natin ito noong araw. Noong araw, tuwang-tuwa pa tayo sa ating mga sarili, ating old life. Amen. At sa totoo lamang, whether we like it or not, may pagkakataon noon that we enjoyed living that old life. But talking about God, nakita natin, hindi pala ito ang gusto ng Panginoon Diyos. Ito pala ay ginawan kalutasan ang ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng co-death. That is the reason why Christ died. Ulitin ko, bakit namatay si Kristo? For your sins. Amen? Para po sa atin. Kaya nga ngayon, nais ko makita mo, magkaroon ka ng pagsasalarawan. So kung makita mo, itong nicho, itong ataol, ito pong libingan, ay para sa ating old life. Nag-provide ba ang Lord para dyan? Yes po. May ginawa siyang paraan. Kaya nga po ngayon, Galatians 2:20, we claim that, dinedeclare natin, I have been crucified with Christ. Isinasama mo sarili mo na siya'y napako ka. Amen. Nung mamatay siya, namatay ka. Yon ay hindi po literal, yung po spiritual, may kinalaman. Dahil kasi nung ipinanganak tayo dito sa lupa, meron tayong minana na ugali, may minana po tayo ng maraming bagay sa ating ninuno, at yung ninuno natin nagmula pa kay Adan. Doon po makikita nyo na tayo nabubuhay sa kasalanan, nag-aari ang kasalanan sa atin, at kaya po naparito ang Panginoong Jesucristo para mamatay para sa ating kasalanan. So ngayon, this is your job. Amen. Your job is what? Salamat na lang kay God, tinanggap mo si Kristo, gawa yan ng Diyos, biyaya yan ng Diyos. Hindi mo siya pwedeng tanggapin pero natanggap mo siya. Hindi ka pwedeng manampalataya pero dahil sa biyaya ng Lord, nagkaroon ka ng pananampalataya. At nung matanggap mo to, ganun din po ang gawin natin. Tanggapin natin ang ino-offer ng Diyos sa atin. At sinasabi ng Biblia, nung mamatay siya, namatay tayo. Tanggapin mo yon. Dahil kasi pag nakita mo yon na ikaw ay namatay, kaya nga po ginamit ko yung salitang terminology, co-death, nung mamatay siya, kasama kanyang namatay. Tanggapin mo yon. Angkinin mo yon. Paniwalaan mo yon. Panindigan mo yon.
At pagka ginawa mo yon, kapatid, mararanasan mo na yung dating kasalanan, dating mga bagay na nangunguna sa iyo, ay pwede mo talagang sabihin, no more. Amen. Pwede mo natong paintuin. All because may power yung tinatawag nating kamatayan ni Kristo. Nung siya'y namatay ka rin. Take note of that. Nandiyan yung ating old self, nandiyan yung ating old life, nandiyan yung ating dating pagkatao. Now, maliban dito, may ginawa sa ating dating ugali. May ginawa sa dati nating mga ginawa. Kung ikaw ay lasinggero, patay na yon. Kung ikaw ay umiinom, ikaw ay nagda-drugs, ikaw ay naninigarilyo, ano man ang merong kambisyo na minana mo kay Adan sa iyo ni Nuno, let me inform you, namatay ka na dyan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kodet ang tawag dyan. Nung mamatay siya, namatay ka rin. Kung kaya mo itong tanggapin by the help of God, I believe God will empower you today para makita mo ang sarili mo, patay ka na dyan. Kung meron mang bisyong nananatay sa buhay mo, patay na yan. Ang kasunod ng Kodet is none other than ang tinatawag nating co-resurrection. Nung siya ay nabuhay ka rin. Kasama kanyang nabuhay. At ito yung topic natin ngayon. Bakit ka isinama ng Panginoon Jesucristo sa kanyang pagkabuhay? Sinama kanya sa kamatayan. Alam na natin, nakita natin. May purpose pala siya doon. Para sa ganon, yung dati mong ugali, yung masama nating ugali, na mga minana nating ugali, mamatay na. Doon mo makikita ang kapangyarihan ng Kodet. Pagkatapos nun, ito namang co-resurrection, may kapangyarihan ang resurrection, kasama kang nabuhay. Yun yung inumpisahan natin topic kanina. At itong resurrection na ito ay may kinalaman saan? Para saan yung co-resurrection? May kinalaman niyan para sa bagong buhay na tinanggap mo kay Lord nung siya'y papasukin mo sa buhay mo. May ino-offer siya, di ba? Sabi nga dito natin, I came to give you life. Okay, tinanggap mo si Kristo. Pero meron ka ng life. Marami sa atin tumanggap na kay Kristo pero hindi pa natin na-experience yung new life. Dito ngayon, ito gumagana. Pagka pinaniwalaan mo na siya ay nabuhay at tinanggap mo na siya ay nabuhay at ikaw ay nabuhay, yung bagong buhay na ibinibigay ng Lord sa iyo, may kinalaman yon sa spiritual life na gusto niya na ibuhay mo. Dito, ito ngayon gumagana. May kapangyarihan ang new life. May kapangyarihan ang resurrection. At kung ano ang sinabi ng Biblia ngayon para ka mabuhay kay Lord, doon mo makikita ang kapangyarihan neto na tumatakbo sa iyo. Amen? Yan, ang tawag natin dyan ay Zoe life. Ang tawag natin dyan God's life. Ito yung dapat natin ngayong ibuhay. Ito yung ngayon ang iyong gagawin. Ito yung ngayon nagbibigay kalakasan sa iyo. Ito yung new life na tinanggap mo. Amen. Sa totoo lang, ngayon, maraming mananampalataya ang nahihirapang maibuhay ang new life. Why? Dahil kasi hindi nila alam na yung nagawa na nangyari kay Kristo ay nangyari sa kanila. Hindi nila ito nakikita. So ngayon, open your eyes. I pray that God will open your eyes. I pray na makikita mo na yung nangyari kay Kristo, nangyari sa iyo. Ano yung kanina? Namatay si Kristo. Actually, yung kamatayan niya ngayon para sa iyo. If you can see yourself dead to your old life, kapatid, makikita mo, kaya mong tanggihan ang lahat ng old life, lumang buhay na meron ka. After that, ano sabi? When He rise, nung siya'y mabuhay, nabuhay ka din. Sinama ka ni Kristo. I would like you to see, nakasama ka sa resurrection ni Christ. Nung siya'y binangon mula sa kamatayan, kasama kang ibinangon. Kaya ngayon, nababasa natin sa Banal na Kasulatan, if then you were raised with Christ, seek those things which are above. Dahil kasi kasama kang binuhay, ngayon nasaan ka? Nasa langit. Kasama kang nabuhay, ngayon ano meron ka? New life. Kasama kang nabuhay ni Kristo, ngayon meron kang power of the resurrection in you. Balik po tayo doon sa power of resurrection. Sinabi ni Pablo, gusto niyang malaman ang kapangyarihan ng kanyang resurrection. Amen? Naniniwala po ako ito ay pinagkaloob ng Lord. Naniniwala ako kung ito ay iyong matatanggap ngayon. Actually, hindi lamang ang God the Father, hindi lamang God the Holy Spirit, even God the Son actually work on this para ating matanggap. Ito po yung kabuuan ng Kristyanismo. Amen? Hindi lamang pagtanggap mo kay Kristo, ngayon born again ka. Hindi lamang para dumagdag ka sa bilang ng mga mananampalataya. Hindi lamang para masabi mo ngayon born again ka. No, hindi po yan. Ang gusto talaga ng Panginoon, maranasan mo
na ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan ay maranasan mo. Amen. That is the reason why meron tayong Galatians 2:20. Maliban dyan, dahil kasi dyan po tayo nagpapasimula. Mamatay muna tayo sa dati nating katauhan, dati nating ugali, dati nating buhay na nagahari noon. Pagkatapos niyan, gusto din ng Lord na maranasan mo. Ang alin? Co-resurrection. Amen? Kung paano siya nabuhay dito sa lupa, for God. Kung paano nabuhay siya, nakitang-kita sa kanyang character, kitang-kita sa kanyang buhay ang mga fruit of the Holy Spirit. Ganon din po ang gusto ng Panginoon Diyos para sa ating lahat. Amen? Basahin po natin itong 2 Corinthians 4:14. I would like to read this to you. Knowing that He who raised up the Lord Jesus will also raise us up with Jesus and will present us with you. Amen? Kung sino daw ang nagbangon kay Kristo, mula saan? Mula sa kamatayan. Siya din will present us with you. That's God, the Holy Spirit. Basahin din po natin to, God the Father. 1 Corinthians 6:14. And God both raised up the Lord and will also raise us up by His power. Amen? Una kanina, Holy Spirit, kung paano binangon si Kristo mula sa kamatayan. Ngayon naman, God the Father will also raise you up. At, higit sa lahat, God the Son, si Jesus mismo. Jesus answered and said to them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, ang resurrection po ay may kapangyarihan. Yan po yung pinagkaloob ng Lord sa ating ngayon. Amen? May kapangyarihan. The resurrection power is working in you. Kung kanina binanggit ko, ang kamatayan niya ay may kapangyarihan. Ano ang kapangyarihan ng kamatayan niya? Pinapatay ang iyong old life. If you want to get rid of your old life, done deal na po yun. Ginawa na po ng Lord yun. Kailangan lang acknowledge mo right now na nung siya namatay ka rin. Kung pwede nga lamang na ito ay inyong parating isipin, parating ipag-pray, you pray about that. At ipapakita ng Diyos sa iyo ang kapangyarihan ng kanyang ginawa. Hirap na hirap ka na sa ugali mo, naiinis ka sa ugali mo, hindi mo na gusto itong nagahari sa iyo. And there are times in our life, marami pong mananampalataya na talagang alam nila, meron silang old life na ayaw nila. But let me give you the good news. God provided means para yan ay mawala. Ang tawag po diyan, co-death, na pinag-aralan natin kanina. If you can only recognize na yung old life mo ay patay na, marap ka sa salamin. Amen? Paalala mo ito sa sarili mo. Ituro mo yung daliri sa sarili mo at sabihan mo sa sarili mo, when Christ died, you died. Amen? Galatians 2:20. Quote mo pa yun. I have been crucified with Christ. No longer I who live, but Christ who lives in me. Pagkatapos niyan, sabihin mo, co-resurrection. Amen? Ituro mo sarili mo at pakisabi mo sa sarili mo, right now, nung mabuhay si Kristo, nabuhay ka rin. At kaya nabuhay si Kristo para sa new life. Yung new life na tinanggap mo when you accepted the Lord Jesus will now start living for you. Today, you will live for God. Amen? Meron ka ng bagong buhay at itong bagong buhay na ito ay may kapangyarihan. Amen? I believe and I declare, kapatid, kung matatanggap mo ito at gagawin mo ito, mararanasan mo mula sa araw na ito ang bagong buhay, the resurrection na ipinaranas ng Lord, na ibinahagi ng Lord sa iyo, may experience mo. May the Lord help you, may the Lord bless you, and I pray that this Resurrection Sunday, itong mensaheng ito, ay nagbigay sa iyo ng power ng resurrection. Pwede po ba tayong lahat ay pumikit at tayo po manalangin? Hallelujah. Dear Heavenly Father, aming Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami because ngayon naintindihan namin na ikaw, una sa lahat, namatay para sa aming kasalanan. We have discovered, Lord, wala kang kasalanan, pero namatay ka para sa aming kasalanan. At ngayon, Lord, tinatanggap namin na nung mamatay si Kristo, namatay din po kami. Tinatanggap namin ang kanyang kamatayan na yon, na aariin namin amin ngayon. Namatay si Kristo para sa aming kasalanan. And so we declare today na yung kasalanan nag-ahari sa amin ay patay na. Tinatanggap namin
Inaangkin namin that when Jesus died, we too died. Patay na kami sa kasalanan. At inuutusan namin ang kasalanan itong wala ng kapangyarihan over our life. At naniniwala kami sa ginawa mo, Panginoon. And we believe that when you died, we died. Ganon din po, Lord, pinapaniwalaan namin na nung mabuhay si Kristo, isinama niya kaming mabuhay mula sa kamatayan. At naniniwala kami, kaya siya nabuhay para ibuhay yung tinatawag na new life, ipinagkakaloob niya to sa amin. And I thank you, Lord, because nung mabuhay ka, sinama mo kami, at ibinigay mo sa amin ang kapangyarihan ng resurrection na yan. Kaya pala po kami, Lord, isinama para namin maibuhay yung bagong buhay na ibinuhay mo dito sa mundo. Panginoon, salamat. Salamat sa resurrection power. Salamat din po, Lord, sa bagong buhay na meron kami. Salamat dahil ngayon namin may experience, mararanasan ang pamumuhay na kasama ka at ang pamumuhay para sa iyo. Salamat pong muli. We praise you, we honor you, and we give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon Diyos, today ay first Sunday. Ito pong buwan ng Abril. At ngayon po ay meron po tayo tinatawag po nating communion. So pakikuha po at alam ko yung ibang mga elemento ay nasa inyong mga harapan na. Let me just bless ito pong bread. Kasi sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, ito po ay kumakatawan sa katawan ng ating Panginoong Jesus. At naniniwala tayo, ito pong araw na to, gagawin po natin ito dahil kasi po naniniwala tayong we need to share with the Lord Jesus. Bless mo po, Lord, itong bread. This represents the body of your Son. At naniniwala kami, Lord, nung siya ay naparito, ang kanya pong katawan ay nagdusa. Ang kanya pong katawan ay pinasan niya lahat ng aming kasalanan para ito'y mabayaran. Pinasan din po niya ang aming mga karamdaman at mga pinagdaanan. Today, we will take this. At ang aming tatanggapin ay ang kabayaran mo sa aming kasalanan at ang kabayaran mo sa aming karamdaman. We accept and receive your healing. In Jesus' name. Amen. Pwede na po natin kanin. Pakihawakan na po natin ang ating juice, grape juice, o whatever na iinumin natin. Ang mahalaga po dito, this represents the blood of the Lord Jesus. At ang alam natin, ang buhay ay nasa blood. We believe that there was a time in our life we accepted the Lord Jesus into our heart. Tayo po ngayon ng mga anak na ng Diyos, mga mananampalataya. And today, gusto nating alalahanin. Gusto natin makibahagi muli sa kanyang buhay. Tanggapin po natin to, receiving the very life of the Lord Jesus. Amen. Pwede na po natin inumin. Amen. Muli po tayo manalangin. Panginoon, salamat for today. You allowed us to partake of this Holy Communion. Nagpapasalamat kami, Lord, dahil pinakamahalaga ito. Ang life mo ay nasa amin at ino-offer namin ang life na to. Nagpapasalamat kami because today we can live the life na gusto mo. We can live victoriously, powerfully here on earth. In Jesus' name we pray. Amen. Pastor, thank you for that word. Church, let us come together and pray. Father God, thank you for your word, which is life, which brings life into our bodies. We thank you that you will continuously protect us, that you are our shelter, that we remain under your wings, and we could be sure to be protected from the virus, that we could be sure of abundance in our lives. Father, I commit each and every one to you. I declare that we will experience your abundance of grace, your abundance of love, your provision and blessing. Father, thank you. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, thank you for joining us and may you have a blessed, blessed week.
and be glad in Him. Jesus. Casting my cares aside, leaving my past behind, setting my heart and mind on You, Jesus. And reaching my hands to Yours, believing there's so much more, knowing that all You have in store for me is good. Today is the day You have made. Hallelujah! And I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, trusting in what You say. Today is the day. My fears aside, I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams on You, Jesus. I'm reaching my hands to Yours, believing there's so much more, knowing that all You have in store for me is good. It's good. Today is the day You have made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, trusting in what You say. Today is the day. Do you believe it, church? Today is the day. Amen. Yeah. Come on, we sing. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on You, Jesus. I'm reaching my hands to Yours, believing there's so much more, knowing that all You have in store for me is good. It's good. Today is the day. I will rejoice and be glad in it. Come on. And I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, trusting in what You say. Today is the day. Come on. Today is the day You have made. I will rejoice and be glad in it. Come on. I won't worry. I won't worry about tomorrow, giving You my fears and sorrows. Where You lead me, I will follow, trusting in what You say. Today's the day. Today's the day. Oh, today's the day. Jesus. Today is the day You have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day You have made, and I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving You